Pagpugay sa lahat ng mga kababaihan. Ngayon ay buwan ng kababaihan. March 8, araw ng kababaihan. Mga kababaihan, anong nasasabi ninyo na kayo ay binabati ng Happy Women's Month ni Ma'am Sultan? Anong masasabi ninyo na sa buwan ng kababaihan kaya ay binabati ng pagtabastos ni Ferdinand Tomaso? Anong masasabi nyo na hindi lang sila nag-iisa o dalawa? Andiyan din si Chingoy Estrada! Hindi coincidence na sa buwan ng kababaihan at sa araw ng kababaihan lumalabas ang patriarkiya. Dahil tayo mag-celebrate ng dapat isang lipunang malaya para sa inyo. Ang isang malawak na dagat dyan sa labas ay mga tulad. Tulad ni Sintay, mas malawak ang dagat sa labas at marami pa rin sila na tulad ni Ferdinand Tomaso at tulad ni Chingoy Estrada. Yan ay hindi coincidence na pinapakita sa atin na mahaba pa ang laban. At hindi totoo. Hindi totoo. Dahil ikaw magkaroon na ng dalawang presidenteng babae sa Pilipinas at marami daw mga kababaihan na nasa pwesto ng kapangyarihan, malaya na ang kababaihan sa ating bansa. Hindi totoo yun. Dahil bago pa apihin ng mga kapitalista ang mga manggagawa, unang na po niyang apihin ang kababaihan. Bago pa ang kapitalista magbibigay ng sahod na hindi nakabubuhay, nagagawa niya ito dahil alam niya na kapag nagbigay siya ng starvation wages sa kanyang mga manggagawa, alam niya na nandyan ang mga kababaihan. Magbabudget ng kakarantot na sahod, maghahanap ng kung ano-anong paraan, maging inventor, tatrabahuin na mabuhay ang kanyang pamilya, itatagli yun sa kabila ng kahirapan. Bago pa inabi ng kapitalista ang manggagawa, inabi niya kayo. At itong detalye natin, hindi ito uusap. Yung kapitalistang sistema, ang mga binibali natin ay hindi totoo ng limpak-limpak na salapi. Kung hindi tayo sa kababaihan, kung wala mga kababaihan, na siyang nag-aalaga ng kanyang pamilya, nagtatrabaho ng walang bayad, hindi marami sa day, hindi gagana ang kapitalistang sistema. Walang manggagawang kayang mag-report ng gutom. Walang manggagawang kayang pumunta sa pabrika nang hindi naging nagkaroon ng maayos na tulong. At yan ang sa likod ng kababaihang puyat. Kababaihang gumawa ng mga para-paraan ng mabuhay ang pamilya. Pero hindi pa matutulog dahil sa'y magtatrabaho ka sa loob ng bahay nang hindi bayad ang lipunan. Nagkakaroon ng kita mga kapitalista dahil sa hindi ninyong bayad na lakas pagawa. Bago pa ang kapihan sa lahat ng uri, inabi na ang mga kababaihan. Kaya kapag ang kababaihan ay humarap ng kapihan sa kahit anong format, doble ang harapin ninyo. Kung ikaw may manggagawa at ikaw babae, at ikaw na bilang manggagawa at ikaw na bilang babae, ilang mga kababaihan ang hindi nagkakaroon ng kantay na sahod sa mga kalalakihan. Hindi nagkakaroon ng kantay na oportunidad sa loob ng pagawaan. At nakakaranas tayo ng sexual harassment sa loob ng pagawaan. Kapag ikaw manggagawa at ikaw babae, at ikaw na bilang manggagawa, at ikaw pa bilang babae. Ganun din kapag ikaw ng babae, at ikaw mahirap. Mahirap ka na dahil sa taas ng presyo ng ilanis. Mas doble pa sa'yo mababailang ka. Dahil ang presyo ng labis na lang, ikaw rin ang kakarga. Ikaw rin ang mag-a-absorb ng krisis sa ekonomiya. Doble ang pang-aapis sa kababaihan. At kapag ang buong lipunan natin ay pinamamayanihan ng mga political dynasty na walang ibang ideolohiya, kundi ideolohiya
na sinasalamin ang lahat ng mga pinakamasasahin na aspeto ng lipunang Pilipino tulad ng mga Duterte forces at mga Marcos forces, walang ibang sinasalamin yan kundi ang pinakamasahin na aspeto ng lipunang Pilipino. Mas masahol ka kapag ikaw ay babae at kakaharapin mo ang mga Duterte at ang mga Marcos dahil unang-una niyan babastuhin ang mga kababaihan. Magkakaroon ka ng presidente na nagre-rape show, magkakaroon ka ng presidente na ang tingin sa kababaihan ay maliit lang. Magkakaroon ka ng mga politiko sa kamara na kung saan tulad nila Tintay. Magkakaroon ka ng mga abogado na tulad din. Ang tagalog na nakalimutan ko lang pangalan. Sino? Nalimutan ko lang kanyang pangalan. Si Tertasio at saka Jinggoy na mga mambabatas na gano'n ang tingin sa kababaihan kaya hindi kayo nagtataka. Kapag ganyan ang ating mga mambabatas, magkakaroon kaya ng tunay na reproductive health bill? Magkakaroon kaya ng divorce law? Magkakaroon kaya ng reproductive rights kasama ang abortion? Kung ganyan magiging mga mambabatas, hindi ka magtataka na lipunang Pilipino ay nasa dark ages pa rin. Kung saan ang katawan ng babae ay tinitingnan sa kasalanan. Ang katawan niyo kasalanan! Na kapag meron kayo ng batas na magpapanaya sa inyo, dahil lipunang ang kumukontra sa inyo. At kalahati o mahigit sa kalahati ng isang katauhan ay malalaihan. Kung hindi lumaya ang malalaihan, hindi malaya ang tipunan. Lalaya lang ang tipunan kung lumaya ang mga malalaihan. At dahil doble ang inyong kahanyasan sa kapihan, nararapat lang na doble rin ang ating pakitutaka laban sa kapihan yan. Ako'y naniniwala at mabuhay kayong lahat. Ako'y naniniwala na ang itsura ng pagbabago, ang itsura ng mga taong tipunan, ang itsura niyan ay babae! Mabuhay ang mga kababaihan! Ay,